Actually, bawal naman talagang i-access ng mga OLA yung mga ating info na kinukuha nila dito sa ating mga cellphones. Lahat halos ng mga info, kinakalkal nila, di ba? Hinihingi nila. Hindi ka makakapag-proceed ng loan kapag hindi mo binigay sa kanila yung mga info na hinihingi nila ng permissions, di ba? So, sa video ito, pag-usapan natin, talakayin natin. At bakit pa rin pinahihintulutan at bakit pinapayagan pa rin ng SEC. Yung mga ganito, dapat dito sa mga OLA na may ganito, dapat nagkakaroon ng cease and desist order. Alamak itong ganito klase ng galawan ng OLA. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo. Napakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nakatulong sa inyo yung video ito, pakilike na rin po, share at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, ayon dito sa isang mainstream media news ito ha, yung kinuhanan natin, hindi ito yung kung kani-kanino lang natin kinukuha at tamang impormasyon. Talagang ito galing mismo sa interview doon sa attorney ng SEC na nag-explain kung ano ba yung mga bawal gawin ng mga OLA, lalo na sa pag-apply ng loan dito sa mga ito. Ito, pakita ko sa inyo. Pag-access ng online lending platform sa camera, contact list, photo galleries ng nangungutang, bawal. Di ba? Ayun nga dyan sa interview, binigyan na nga sila ng memo before daw election. Hindi ko nilang kinuha yung buod o yung konteksto ng buong yung video na yon na hindi ko na ilalagay rito dahil mga-copyright tayo. Baka magkaroon ng problema sa video. Pero by that screenshot, talaga lantaran na po na sinasabi ng SEC, bawal po yung mga ginagawa nito mga OLA para na makapag-proceed ng loan. Diba like, tulad ng ibang sinubukan ko, ito meron akong ni-review na OLA kahapon at gagawin ko i-review ko mamaya do sa isa kong channel na ang halos lahat ng ating mga info ikinukuha nila. Ito tulad nito si XL Cash. Di ba? Pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kinukuha nito, mga ina-access niya. Wait lang po. Halos lahat to kailangan niya i-access. Yung camera access. Yan, pakita ko po sa inyo ha, yan. Data collection statement, ayan camera access, memory access, location access, device information permissions, emergency contact permissions, storage permissions, di ba? Halos lahat nandun. Meron pa nga SMS. Di ba yung mga text na kung saan may pumapasok ng mga OTP, bawal naman pala talaga yon. Pero bakit rehistrado? Ayan si Excel Cash. Example ko lang ha, kasi re-review natin mamaya sa isa kong channel, ulitin ko lang. I-upload ko yun mamaya rin. Then, the problem, kung ganitong talamak na yung ginagawa nila, bakit hindi magbigay ng tinatawag natin na talagang mas malalim na parusa o mas mabigat na parusa para sa mga paglabag ng mga OLA na ito. Lalong-lalo na invasion of data privacy, meron pa nga ako nakikita dyan ng mga OLA, no? Nanghihingi mismo ng account sa SSS at sa Pag-ibig. Even the transaction history ng GCash, kinukuha nila para na makapag-proceed ng utang. Tapos magkano lang yung yung ipapahiram, 1,000. Napakaliit na halaga para sa napakalaking impormasyon na makukuha nila. Tama ba yon? Hindi nyo nasisilit ng SEC yun. Ito nga yung dahilan kung bakit ginagawa natin mga videos na ganito. Kung hindi para magkaroon kayo ng awareness na hindi pwedeng basta-basta natin ibibigay yan. Kaya nagiging willing victim tayo ayon nga sa PNP. Nung nagpunta kami, dun nga, explain nga nila na kaya tayo nagiging willing victim kung bakit kumakalat yung mga informasyon natin sa iba't ibang klase ng mga online platforms, even in the other social media, kung bakit ginagamit din nila yan either sa masama o sa paggamit at para gamitin sa identity theft. Tapos kagamitin, hindi ka makakapag-proceed na lang pag binigay yung account mo at pati yung password ng account mo sa SSS. Ando ka nagbibiro, mayroong ganyang OLA, no? Pinaplayan ako dyan Nubukan ko lang din. Nandun yata sa isa kong ang ginawa yun, na mabilis cash, if I remember it correctly. Parang yun yung ko. Kaya dapat tong sa SEC, higpitan tong mga to Buruin mo, bawal pala, kasi sila pinupilit nila. Parang ginagawang collateral yung informasyon natin. Data privacy. Diba? Yung mga ganung bagay, lalong-lalo na, importante sa tao yan. Yung SSS, tapos kukunin mo pati password. Nililigal ba ng SEC yan? Ayan na nga, napakalinaw ng sinabi. Bawal yan. Pwede mo lang na alamin yan kung ano yung ID picture niya na pwede mo kunin at yun lang.
Pwede na, bigay mo yung, ika nga pag-apply mo yung pag-rehistro mo sa SIM, di ba? Pwede gano'n lang yung, saan ka nakatira, address, then, pa-picture ka lang na selfie na may hawak kang ID, yun lang, hanggang doon lang. Tapos alamin mo kung may trabaho ba, itong mga ola, gano'n lang, tatanungin mo kung totoo ba yung mga info niya. Kaya minsan, nakakatakot magbigay ng mga informasyon, lalo ako sa mga katrabaho, sa mismong kumpanya mo. Tapos, may iba pa ako nakakita na silip na nag-review pa ako ng ibang ola na talagang hindi ka makakaproceed din ng loan hanggat hindi mo binibigay ang Facebook account mo. At ang iba pang mga number na meron ka. Hindi kanya bibigyan talaga ng loan. Talaga hindi kanya ipoproceed. Talaga kailangan. Lalo na yung yung Cashme, di ba? Explain ko na rin yung nakaraan na talagang hindi siya optional eh. Talagang kailangan magbigay ka ng Facebook account dahil pag hindi mo binigay mismong Facebook account mo, hindi magpo-proceed yung loan mo. Bakit? Para saan yun? Di ba? Naka-public yan eh. Siyempre, may mga kamag-anak ka dyan, may mga makakilala ka na maaaring makuha yung info dun sa yung Facebook account. Na kung saan bawal na bawal, ba't nyo kinakalkal? Alam nyo palang mali at alam nyo bawal, pinatawag na pala kayo ng SEC. May memo na kayo na bawal doon. Pero ayan, talamak pa rin. Halos araw-araw kapag ka nagsusubok ako mag-apply para i-review doon sa isang channel, ganun at ganun pa rin. Talagang procedure na niya yung pagkuha ng info. Diba? Na talagang pwede na ireklamo. Kung tutuusin, talagang pwedeng ireklamo. Hindi lang sa SEC, kundi sa PAOK. Ayan eh, ang linaw eh. Nasa batas nila, nasa regulations nila, bawal yun. Kasi i-access mo, tapos pagka hindi nakabayad, 5 days before the proper due date, 7 days ang loan term, tapos tatawagan mo na kagad yung mga contacts. Tinawagan mo na lahat, pati sa Facebook. Minessage mo na, pati yung mga nasa messenger ng tao. Diba, ina-access nyo na lahat. Tapos ngayon, dahil may hawak kayong informasyon, may hawak na selfie, at may ID, post yun na sa social media, gagamitin nyo pa yung account ng tao. Doon nyo ipopost yung tao. Nakikita ko yan eh. Ngayon lang medyo naging tahimik siguro dahil mahigpit talaga ngayon ng PAOK sa ganito dahil nga ultimo pati mga nagpo-post pwede na i-forward eh. May nakita pa ako, di pa na ipopost sa PAOK yung isang OLA agent na nag-post dyan eh. Pasimple lang, kunwari hindi niya pinupost pero merong simpleng message. So yun mga kadyani, kapag ganun, pag-isipan nyo maigi. Ako, hindi ko talaga binigay yung SS account ko kahit na, di ba lang magkaroon ng loan sa inyo na kanila. Huwag ko lang ibibigay. Kahit yung Facebook account ko, hindi ko binibigay sa kanila. Lalo na mga nanghihingi ng mga bank accounts para lang mag-proceed din ng loan. Hindi magandang yan eh. Maaaring maka-access pa yung mga yan eh. Makakuha pa ng link sa atin yan doon sa mga bank account, number 1. Okay lang yung mga e-wallet kasi marami tayong pwede gamitin number eh. Tapos tayo, kahit GrabPay, pwede yan, di ba? Alis sa ibang cellphones nyo, pwede nyo gawin yun. Kaya sa ganyan, nakadirekta sa cellphones nyo, tapos naka-access na sila sa lahat. Diba? Lahat ng info ninyo, ultimo emails, maaaring makalkal. Kaya medyo mag-ingat-ingat kayo sa pagda-download at pag-i-install at pangungutang dito sa mga online. So, lalong-lalo na dito sa mga fly-by-night na mga nagte-text lang tapos wala sa Play Store. Nagsisend ng link para i-download mo yung kanilang apps. Diba? Mag-ingat po tayo. At sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo at pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.